Naomi, isa-isang hinimay ng mga senador ang panukalang budget ng Commission on Elections para sa fiscal year 2025. Partikular na ipinadetalya sa komisyon ang kontrata nila sa Joint Venture Miro Systems Company Limited na nanalong provider sa automated counting machine sa 2025 elections. Ang naging mga tanong ng mga senador, lalo na si Risa Hontiveros, prototype lang ba talaga ang mga makina? Bakit hindi na lang ginamit ang warranty ng mga vote counting machines mula sa Smartmatic na dating system provider ng Pilipinas sa mga nagdaang eleksyon? At higit sa lahat, nasaan na ang mga dating makina na ginamit sa mga nagdaang halalan? Ipinaliwanag naman ng COMELEC na dumaan sa serye ng technical tests ang mga makinang gagamitin sa halalan sa tulong ng Citizens Arm na partner ng komisyon sa eleksyon. Hindi na rin umano magagamit sa halalan ang mga lumang makina ng Smartmatic. Nasa na po yung Smartmatic VCMs ngayon? Nandun pa ba nakastore sa COMELEC warehouse sa Santa Rosa? Are we absolutely sure that all of the 97,000 VCMs no longer work? And would it be possible to schedule an inspection? Nasa Santa Rosa warehouse, we brought twice the media for them to inspect the vote counting machines. Naka-boxes pa po lahat ito. And then, but the COMELEC NBank declared these machines as unusable in 2023. Isa rin naman sa tinalakay ng mga senador ay ang hinggil sa pagkakahiwalay ng SULU sa BARM na kamakailang pinagdesisyonan ng Korte Suprema. Ang tanong ng mga senador, maaapektuhan ba nito ang eleksyon sa BARM? Pero sabi ng COMELEC, tuloy pa rin ang unang parliamentary election sa 2025. Ang apektado lang ang parliamentary seats. Imbis kasi na 80 na members ng parliament, gagawin na lang itong 73 dahil inalis na sa listahan ang SULU. Humirit rin naman ang COMELEC sa Senado na sana ay maibalik ang kanilang hirit na budget na 49.7 billion na kinaltasan ng 14 billion. Kaya naman, ang inungkat ni Senator Amy Marcos na siyang chairperson sa pagdinig, nasaan ang 12 billion na dagdag sa budget ng COMELEC noong 2024 noong nagkaroon ng bicameral conference noong nakaraang taon. Ang 12 billion na yan, di ba? Kaya nga, kasi naman problema tayo maghanap ng mga pera para nga sa eleksyon dahil ang susunod na taon ay super election year. Naghahagilap tayo ng pambayad sa iba't ibang magtatrabaho. May madadali pa sa panganib at nakaka-nervyos rin nga itong sa BARM. Abay, may pera naman kayo na 12 billion. Yun lang kinaklaro ko. Naomi, agad naman sinagot ng COMELEC, bagamat hindi pa nila nagagastos ng buo ang pondong ito, meron na silang pinaglaanan para dito sa katapusan ng 2024. Kaya lalabas, nakukulangin pa rin sila ng pondo sa 2025 na pambayad sana sa overtime at sa mga dagdag na taong gagamitin sa mismong araw ng halalan. Naomi, kahit naman marami ang naging tanong sa COMELEC, ay nakalusot pa rin ito sa komite sa Senado at inaasahang kasama na ito sa isasalang sa plenaryo. At yan muna ang latest, balik muna sa iyo, Naomi.